Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya ay mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo ay bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Ada. Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanya magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas and eventually po ay mag-recurve po siya o kaya naman ay posible nga din ang landfall scenario kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinikonsider na uncertainties. At sakaling may maging bagyo po ito, agad-agad po tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huya ng mga pag-ulan doon maging yung malamig na panahon. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan or northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan lamang dahil sa amihan. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung may kalamigang hangin, lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 15 to 24 ang magiging agwat ng temperatura, 22 to 31 sa Lawag, 21 to 27 sa Tugigaraw, 24 to 31 naman sa Metro Manila at sa Tagaytay ay 20 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so magiging or ine-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region at maging dito po sa Davao Region at dito sa Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms. So sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ng maliliit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:46 ng gabi.